What's up guys? For today's video, for today's vlog. Ngayong araw dahil Kati ay pupunta kami sa gitna ng dagat para mag-pod trip. Namulot ng mga seashells, kumuha ng pana-pana, hindi na kailangan sumisid. Solve na naman ang mga kabuli. Tara at samahan nyo kami. Let's go! Yo, kumusta mga kabuli? Ngayong araw ay nagsama-sama na naman nga kaming mga sulit kabuli dahil ngayong araw ay pupunta kami sa gitna ng dagat para mag-pod trip. Ang sabi nga ni Dugong na mababaw daw sa dagat pati ang kanyang kasiyahan kaya agad kaming pumunta sa dagat para magkasiyahan. Dito nga ay naglalakad na kami papunta ng dagat dahil nga wala kaming sasakyan. Ang kasama namin ni Dugong si Rico at si Rimo. Dito nga ay nadaanan na naman namin itong aso na may git. Naglalakad lang kami ng dahan-dahan. Baka nga makatunog ang aso, mabigat ang aming dala, hindi kami makatakbo para mamre. Nandito na nga kami sa dagat, nakasakay na nga kami sa aming jet fighter na si Bangka Bule. Dahil nga puro na kami umbak kaya hindi na kami kasya dito sa isang bangka kaya gumamit kami ng balsa para ipahila. Gusto lang ulit namin magpasalamat sa inyo mga kabuli sa sulit na sumusuporta sa amin at tumulong sa amin na matapos itong aming bangka. Ngayon nga hindi na kami nahihirapan kapag kami ay mangingisda, madali na kaming nakakapunta sa aming mga fishing spot. Ilang minuto nga lang nakarating na kami dito sa aming fishing spot dahil sa aming bangka dito na rin kami magpo-pod trip. Kapag kate ang dagat dito sa amin mga kabuli ay nakalabas nga itong mga bato dito sa gitna ng dagat. Kapag ganitong kate nga mga kabuli ay pinupulot na lang namin ang shells, hindi na kailangang sumisi. Ngayong araw nga mga kabuli ay kukuha kami ng mga pana-pana at mga seashells para meron kaming pang pod trip. Dito nga ay sinimulan na namin maglakad-lakad para mamulot ng mga seashells para meron kaming pang ulam. Dito nga nagbaon na lang kami ng kilaban para hindi na kami magluluto ng kanin, problema na lang ang ulam. Dito nga sa amin dahil malapit kami sa dagat hindi problema ang mga pang ulam, pero bakit no problema namin? Dito nga may nakita na akong seashells, agad kong pinulot, problema walang laman. Dito nga may nakita na naman akong shells na isang klase ng suso na ang tawag dito sa amin ay susong balasa. Lahat nga ng shells basta makain ay pinulot na namin para meron kaming pang ulam. Dito nga may nakita pa si Dugong ng isang klase ng clam, agad niyang kinuha, baka meron daw kabibi. Kapag meron ang laman daw itong kabibi sa loob, sabi ni Dugong, meron na siyang pangbala sa kanyang palsiit. Habang kami nga ay naglalakad ay tumambad sa amin itong grupo ng pana-pana, ang hahaba ng kanilang kargada, ang hahaba ng kanilang siit. Dito nga ay agad na namin kinuha mga pana-pana, nilagay muna namin sa fishnet para matanggal ang kanilang siit. Kailangan nga muna tanggalin ang mga tinik-tinik ng pana-pana bago makuha ang laman para hindi ka masiit. Dahil nga napakasakit makatusok itong tinik ng pana-pana para kang makasurit-surit. Ang sabi nga ng masisikan dito sa aming lugar kapag natusok ng pana-pana para mawala ang hapde ay lagyan daw ng isbo o ihi. Dito nga habang kumukuha kami ng pana-pana ay nakaapak ako ng pana-pana kaya agad naming inisbuan, por Diyos nangangsar. Kahit nga natusok na ang aking paa ng pana-pana dahil kaunti pa ang aming nakuha, patuloy lang kami sa pagkuha. Dahil nga kailangan namin ipagpatuloy itong aming nasimulan kahit sobrang hirap, kailangan pa rin naming magpatuloy. Ang paggawa ng content mga kabuli ay sobrang hirap, akala lang ng iba madali. Marami nang yumaman dahil sa pagbablog, marami rin namang hindi pinalad. Ang sa amin naman mga kabuli ay hindi naman namin hinahangad mag-champion dito sa karera ng pagbablog. Ang gusto lang naman namin na mapasaya namin kayo at makuha ang inyong atensyon. Dito nga nagpatuloy pa rin kami sa pagkuha ng pana-pana kahit mainit, tinanggal pa ni Rico ang kanyang damit, wala na siyang proteksyon. Dito nga makikita na napakababaw talaga dito sa pinagkukuhanan namin ng pana-pana kasi nga lotay. Hindi na nga namin kailangan sumisid para kumuha ng pana-pana, hindi na nabasa ang aming lato-lato. Kapag high tide nga mga kabuli ay kailangan nga naming sumisid dito para makuha itong mga pana-pana o tuyo. Dito nga mga kabuli habang kumukuha si Rico at si Rimo ng pana-pana ay naglakad-lakad muna kami ni Dugong para humanap ng seashells. Habang naglalakad nga kami dito ni Dugong ay may nakita pa kaming mga kapwa-tao na mamulot din ng mga seashells. Lumapit nga kami sa kanila ng malapitan, baka kilala nila kami at makilala din namin sila. Dito nga ay naglagay pa sila ng tarapal sa kanilang balsa para hindi sila mainitan, dito rin sila magpo-pod trip. Dito nga ay nagpatuloy na kami ni Dugong sa pamumulot ng shells dahil kaunti pa ang aming napulot. Nakakita pa nga ako ng isang pana-pana, agad ko nang kinuha dahil masarap din tong ipod trip. Dito nga nang nagparamdam na ang aming gutom ay bumalik na nga kami sa aming bangka para mag-pod trip. Ito nga mga nakuha naming mga pana-pana na tanggalan na namin ng mga tinik. Dito nga may napana pa si Rimo na dalawang isdang mulmultakki na mangisitan. Habang kami nga nagtitilak ng mga nakuha naming pana-pana, inilabas ko na itong aming kaldero para mailuto na ang mga nakuha naming shells. Iniready na nga rin ni Dugong itong aming gas butane, sana meron pang laman. Dahil ngayon nga lang ulit namin ito magagamit, sana nga hindi siya sinumngaw. Inilagay na nga namin lahat ng nakuha naming shells sa kaldero pagkatapos nilagyan na ni Dugong ng tubig dagat para kapag naluto ay nakalabas ang laman. Nang maisa lang nga namin itong mga nakuha naming shells ay nagpatuloy lang kami sa pagtitilak. Ito nga pala ang mga natilak naming mga pana-pana, lalagyan lang namin na mamayaya ng sukang artom. Ito nga pala ang mga laman ng pana-pana, grabe ang tataba. Kapag ganito nga katataba ang mga pana-pana, kahit ilang piraso lang ang makukuha ay pwede ng pang-ulam. Dahil nga malapit lang kami dito sa putukan ng alon at lumalalim na itong dagat ay kailangan na naming bilisan. Tinignan ko nga itong mga nakuha naming seashells dahil mahangin, hindi pa nagburot. Ito nga pala ang mga natilak namin pana-pana, hindi na namin natilak lahat dahil lumalalim na ang tubig. Binibilisan na ng mga kabuli mga idol kasi lumalakas na yung agos. Yan o. Malapit lang tayo sa agos mga idol. Malakas na o. Bali palalim na to kaya kailangan bago tumas yung tubig, baka lamot na kami.
Dito nga kinuha ko na itong aming sukang artem para matimpla na itong aming ulam. Kinalog-kalog na nga ni Raymond ng suka bago lagyan ang panakpana. Dito nga nilabas na namin itong baon naming ice cream kanin lamig kilaban flavor. Dito nga sinimulan na namin kumain bago pa kami abutan ng malalakas na alon. Baka nga maburandis pa itong mga baon namin, sayang naman. Mangantayon! Oh! Rong! Ebom ni James. Yun! Ebom ni James. Rong! Imas men. Pagso ka na? Oo, yung kabil mo sa ikot. Bit! Regalo ito. Blood. Boy, ito mo. Tawa nyo! Sabi ni Jimson? Kain! Maraming salamat ulit mga kabuli dahil pinanood nyo na naman itong aming video hanggang dito sa dulo. Sana ay huwag kayong magsasawa sa aming mga video at huwag kayong magsasawa sa aming pagmumuka. Gusto lang ulit namin magpasalamat sa lahat ng mga nagla-like at nag-share ng aming mga video. Bago matapos itong aming video ay gusto lamang ulit namin hingiin ang inyong pagsuporta. Sana ay muli nyong i-like at i-share itong aming video. Maraming salamat po.